Mas maganda ba ang foreign policy ni Duterte kumpara kay Marcos? Tingnan natin ang kanilang pagkakaiba. Si Rodrigo Duterte ay kumuha ng matapang na hakbang sa pamamagitan ng paglapit sa China. Hinabol niya ang mga pamumuhunan at pautang sa China na nagpakalma sa tensyon sa South China Sea. Bagamat maraming batikos, nagdala ito ng mga makabuluhang proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program. Samantala, si Bongbong Marcos ay nagsisikap na balansihin ang relasyon sa pagitan ng China at ng US. Ipinagtatanggol niya ang soberanya ng Pilipinas sa South China Sea habang pinananatili ang ugnayang pang-ekonomiya sa China at pinagtitibay ang mga alyansa sa depensa sa US. Pero ang estratehiya ni Duterte, bagamat kontrobersyal, ay nakapagpapanatili sa pakikitungo ng China at hindi gaanong agresibo sa mga sigalot sa karagatan. Ang balanseng diskarte ni Marcos Jr. kahit na diplomatiko ay hindi napigilan ng mga kamakailang pagpasok ng China sa West Philippine Sea. Ang independent foreign policy ni Duterte ay nagbawas ng pag-asa sa mga tradisyonal na kaalyado na gumagawa ng matapang na hakbang sa pandaigdigang entablado. Samantala, nakatuon si Marcos Jr. sa pagbangon ng ekonomiya at climate change, ngunit nahaharap siya sa hamon ng mas agresibong China. Kaya, habang sinusubukan ni Marcos Jr. ang balanseng diskarte, ang matapang na paglapit ni Duterte sa China ay nagpakita ng agarang resulta kahit na kontrobersyal sa mga sigalot sa karagatan. Alin ang mas maganda sa kanilang foreign policy approach, Duterte o Marcos?